Welcome sa Deem Gadget PH. Sa video na to, i-review natin ang iPhone 13 Pro for this early 2024. Totoo ba ang bali-balita na napakadaming tao daw ang naging paborito ito? So please like the video and mag-subscribe ka na para makapag-start na agad tayo. Si iPhone 13 Pro ay isang 2 years old na iPhone. Rinilis ito ng September 2021. At ngayong year 2024 na nga, I am confident na wala kang magiging issue sa unit na ito. Unless na may issue ka talagang tao. Pagdating sa build quality niya, hindi natin may tatanggi na kung galing ka sa mga previous unit, iPhone 13 Pro is way better tignan pagdating sa kanyang physical looks. We have a gold variant dito ng iPhone 13. Ang likod nito ay frosted matte glass which is my favorite. Naka-surgical grade stainless steel frame ito which is very boxy. Although super dali niya lang madikitan ng mga fingerprints, punasan mo na lang ito or lagyan ng casing. Ang harap po nito ay naka-ceramic shield glass at naka-IP68 water and dust resistance. Syempre this is a Pro version ng 13 series. Mas mabigat lang siya ng konti sa regular na 13. Having a 204 grams, mafe-feel mo talaga ang pagka-premium quality nito. And kung mapapansin nyo, mas lumaki ang lenses pagdating sa 13 Pro. Na mamaya natin pag-uusapan bakit lumaki yan. Pero syempre, the more na mas malaki ang lenses, the more na mas elegant ito tignan. So for the year 2024, having an iPhone 13 Pro is a wise choice for physical build. Yan ang sabi ni Mia. Wise choice. Tara, pag-usapan naman natin ang display ni iPhone 13 Pro. Sa part na ito, excited ako pag-usapan kasi nandito yung feature na gustong-gusto ko sa unit na ito. Well, naka 6.1 inch ito, same as the regular 13 with Super Retina XDR OLED display with Pro Motion, which will give you a sharper and color-accurate viewing experience compared sa mga previous generation. So kung mahilig ka manood ng mga movies tapos naka 4K resolution nito, grabe ang details sa display nito. And my favorite feature here is dito nga po nag-start ang 120Hz refresh rate. Yes, naka 120Hz na siya, which is the best sa display niya. Grabe, ramdam na ramdam nyo po ang smoothness dito, lalo na kung gamer ka. As in, mas smooth pa ito sa mga mukha natin. So kung mahilig ka maglaro ng mga FPS games, well, solid ang gaming experience mo sa 13 Pro. Ito yung side-by-side comparison ng refresh rate ni iPhone 13 Pro sa regular na iPhone 13. Diba? Kitang-kita po natin ang smoothness ng 120Hz sa 13 Pro. Kaya kapag nasanay ka sa iPhone mo na may 120Hz, promise ko sa'yo, ayaw mo na talaga bumaba pa ng refresh rate at talagang mag-iiba na ang tingin mo sa 60Hz. Kung mapapansin din natin sa 13 series, lumiit na nga rin po ang notch nito. Na konti lang naman compared sa mga 12 series. Meron nga po itong 1200 nits max brightness which is pretty decent nowadays for outdoor use kasi kita mo pa rin naman ang nilalaman ng screen mo. So this 2024, kung mahilig ka mag-scroll, manood ng mga videos or maglaro lang sa phone mo, the display of iPhone 13 Pro is still highly recommended. Sa taong 2024, kaya pa rin ba ng specs ni iPhone 13 Pro? Well, to answer that question, it's a big yes. Naka-Apple A15 Bionic chipset ito with 6GB of RAM. Mas mataas lang siya syempre sa regular 13. Honestly, I don't have any problem sa paglalaro ng Mobile Legends. Pero sa paglalaro mo sa feelings ko, medyo masakit yun. Habang tinetesting ko ito sa max setting sa Mobile Legends, it gives me a smooth gaming experience. Kahit naka 3 to 4 games na ako, hindi pa rin siya totally sobrang umiinit. As in, sakto lang. Sa paglalaro ko naman ng COD M, sa ganitong settings na mataas din, I'm happy na hindi ako binigyan ng FPS drop even may mga scenarios na nagkakaroon ng bakbakan. So I'm confidently sabihin na maibubuga si iPhone 13 sa gaming kahit nasa taong 2024. So kung mga basic games lang naman ang gagawin mo or mga basic tasks lang, sisiw na sisiw yan kay iPhone 13 Pro. When it comes naman sa internal niya, dito rin po first inintroduce ang 1TB storage. So 1TB is ideal para sa mga taong mahilig mag-download ng mga games, mag-take ng pictures, or mag-create ng mga videos. So kung tingin mo gagamitin mo sa iPhone 13 Pro ng 3 to 5 years, go for the 1TB para mas sulit. But this unit nga po ay naka 128GB lamang.
napasok pa rin naman sa mga average user. So the storage size depends on you. So this 2024, sobrang tagal pa bago maging outdated si iPhone 13 Pro sa market dahil pasok na pasok pa nga rin po ito sa latest iOS 17 update. So this 2024, ang specs si 13 Pro ay wala pa ring kupas. Dapat ba tayo matuwa sa battery ni iPhone 13 Pro? Well, iPhone 13 Pro has a 3095 mAh na mas maliit compare sa regular 13 na may 3240 mAh. Well, basically may mga in-upgrade talaga sa iPhone 13 but I think dito naman sila nagparaya sa battery. Sana all no, nagpaparaya. Well, based sa article na ito, pagdating sa video streaming, kaya nitong tumagal up to 8 hours and 26 minutes. Sa web browsing naman, 14 hours and 44 minutes. And sa 3D gaming ay 8 hours and 5 minutes. Well, it depends pa rin talaga kung anong klaseng user ka. Sa experience ko kasi, kaya nitong tumagal up to 2 days na puro normal task lang. Like watching videos, scroll sa FB, kung maglalaro man ako ng games, ng Mobile Legends or ng COD M, siguro 1 to 2 games lang. At yun nga, hindi ko naman naging problema ang battery sa kanya. Pagdating sa charging, kaya nito up to 27 watts sa wired charging at supported nga rin po ito ng mga MagSafe at Qi wireless charging. So kung mapapansin nyo rin, wala na nga pong mga adapter sa box ni iPhone 13 Pro. So kailangan nyo na bumili ng separate charging adapter if first time owner ka ng isang iPhone. Well, if sa amin kayo bibigyan namin kayo ng maraming freebies. At ito ang mga yon. Meron tayong earbuds, meron tayong MagSafe battery pack, 20 watts adapter, tempered glass, at 3 phone casing, isang MagSafe at 2 jelly case. So this 2024, I think it's fair enough pa rin ang battery power ni iPhone 13 Pro sa kahit anong user. So kung medyo bumaba sa battery, dito naman bumawi. Pag-usapan natin ang camera ni iPhone 13 Pro. Sabi ko kanina mas lumaki ang lenses sa 13 Pro, lalo na kung i-compare natin sa 12 Pro. Ang meaning ng paglaki ng lenses niya ay mas lumaki ang sensor and mas naging wider ang aperture. Meaning to say, in-upgrade ang camera sa 13 Pro para mas maging sharper at mas maganda sa low light scenario. So here, may 3 big camera lenses ito. Lahat ng ito ay naka 12 megapixel kasama na rin ang selfie camera sa front. Sa likod, meron itong wide, ultra wide, at ang in-upgrade nila na ×3 telephoto lens for macro photography. So if mahilig kang mag-macro photography, well, sa iPhone 13 Pro, ibang level ito dahil kahit maliliit na details ay kaya nitong makapture. So if you can afford high-end camera, well, si 13 Pro ang answer dyan dahil may phone ka na at may pang malakas ang kapang camera. Although hindi naman lahat ng tao magagamit yan, ang wide lens naman ito na common na ginagamit gives you a color accurate shot sa subject mo. Talagang napaka-crisp ng mga magiging kuha mo dito. Yung kahit hindi ka mahilig mag-take ng pictures, once you experience the quality of camera ng 13 Pro, maaadi ka talaga mag-take ng mga pictures. Same as selfie camera na talaga namang sobrang sharp din. Although ultra wide lens ay hindi ganon ka-sharp tulad ng wide lens, but still, it gives you a great picture sa scenario na kailangan mo ng mga ultra-wide shots. This is also great if mahilig ka mag-shot ng mga 0.5 selfies. Pagdating naman sa video, kaya na itong mag-shoot up to 4K resolution, 60 FPS, 1080p at 240 FPS sa slow motion. And no doubt na sa video performance pa lang nito, alam mo na ang kayang gawin. Hi guys, ito yung 1080p 60 FPS ng naka wide lens. Ito yung telephoto lens. Ito yung ultra wide. So wide, ultra wide, telephoto lens. Wide, ultra wide, telephoto lens. Sabi ko nga kanina, in-upgrade ito to improve for low light scenario. Kaya makikita nyo naman dito yung mga kuha niya na kahit naka-off ang night mode, grabe pa din yung nabibigay niyang liwanag. So, paano pa kung naka-on na si night mode, no? Talagang hindi mo mararamdaman ang gabi. Parang hapon pa rin ito kinuha. Meron din itong cinematic mode feature na wala sa mga previous unit. Para siyang portrait mode na may video, pero ang maganda dito, if may particular ka lang na subject na gusto mong i-focus or i-blurred out ang background, magagawa mo yan ng simple dito sa cinematic mode. Also, meron din itong photo style mode. Para siyang filter pero mas madaming adjustment ang pwede mong gawin
Kaya pwede mo rin ito ma-explore once you have this. But the little problem that I have sa 13 Pro is the camera lenses auto-switching. Pag linalapit po kasi natin ito sa isang subject, ganito po yung nangyayari. I don't know how to fix this, but if you know, pwede mo yun i-share sa comment section natin. Pero ayun nga, overall sa 2024, if isa kang aspiring content creator, photographer, and videographer, parang magandang mag-start sa iPhone 13 Pro na camera. So oo no, maganda na si iPhone 13 Pro overall, pero kamusta naman ang presyo niya ngayon? Right now, meron tayong 128GB, 256GB at 512GB. So 128GB natin ay 41,500, sa 256 naman is 43,500 at sa 512 naman natin is 48,500. The prices is not permanent, so pwede pa yan magbago, pero para maging updated kayo sa mga pricing namin, pumunta lang kayo sa aming Facebook page. This Christmas and the New Year 2024, maganda din na gumala kayo ng family mo or friends mo sa Green Hills. Sa loob lang kasi kami ng Bridgeway Shops, and may designated video po tayo na in-upload sa YouTube natin kung paano nyo kami mahahanap. Nasa description po ang link. So if bibisita ka doon, we're excited to meet all of you doon. If gusto mo naman ma-review natin si iPhone 13 Pro Max, comment mo lang sa baba yung iPhone 13 Pro Max next, please. Para yan naman ang tututukan natin sa next video. Ayun lang. Thanks for watching. Dim Gadget PH.